Sino yan? Lumabas ka. Inutusan ka ng nanay ko, di ba? Ang galing ng plano. Nagbalak kayong janitor. Tuso. Tulungan mo ako. Anong pakana mo? Nandito ka. Akala mo ba dahil nakatulog ka sa ay pakakasalan na kita? Ah, Aray. Malandi ka. Sinabi kong pumunta ka sa room 808 ng Imperial Palace. Saan ka ba napunta? Naghintay si Mr. Zing ng buong gabi para sa'yo. Tita, patawad, masama pakiramdam ko at nawala ako. Bulag ka ba? Hindi ka marunong magbasa ng numero. Akala mo madaling maghanap ng sugar daddy? Walang kwenta. Huwag kang gagalaw. Pinakain kita ng 10 taon para lang ingatan ng pagkabirhen mo para sa may pinakamalaking offer. Ngayon ipinamigay mo ng libre. Nang mamatay ang mga magulang mo, Hindi dapat kita. tinanggap na tanggang to. Nawala na ang kalinisan mo. Walang halaga na ngayon. Lumabas ka. Mamatay kang gutom. Tita. Tita. Liz. Ikaw ang magpapahirap sa akin. Tita. Tita. Hoy, tanga. Linisin mo ang mesang ito, at labhan ang lahat ng kumot ko. Bilisin mo. CJ. Simula nang dumating tong tanga, nag-an ang trabaho ko dahil sa kanya. Isang tao lang ang sinahad, 3 trabaho ang ginawa, totoong tanga. Linisin mo to ng maayos. Ngayong araw, mag-iinspeksyon si Master Yan ng hotel. Kapag sumabli ka dito, magkakagulo ako. Pag uwi natin, may problema ka. CJ. Magandang gabi, E. Perez. Dito po, G. Perez. Ang eksklusibo ninyong presidential suite ay nakahanda na. Siya na nga. Bakit pa pinadala ni Mother ng tunay na tagalinis? Aurora Miller. Ano ba ang ginagawa mo? Batiin mo si G. Perez. Ipakita ang tamang paggalang. Paumanhin po. Ang kapal ng mukha. Hawak mo si G. Perez. Tumabi ka. G. Perez, huwag niyo pong pansinin. Siya ay isang simpleng tao na may sira sa ulo. Paalisan ko na siya at ipagbawal dito. Hindi. Kaya ni Aurora, makakapaglinis ako, mamalansa, maglaban ng mga kumot, magiging maayos ako. Ang kapal mo. Magsalita ng kalokohan. Lumabas ka na ngayon. Kailan ko sinabing siya'y tatanggalin? Paumanhin po, G. Perez. Ginamit mo ang daya para mapalapit. Huwag kang umasang pakakasalan kita. Babalikan kita. Tigilan mo yung pagtatanga. Hindi. Di ubra yung pagpapanggap. Interesado ka sa kanya? Unang beses kong nakita na, ang tagal mong nag-notice ng babae. Magpatuloy kang magsalita. Ililipat kita sa seguridad. Walang hiya. Pagkakita mo pa lang kay G. Perez, nagpapakalundag ka sa kanya. Mukha kang hindi, tanga.
Talagang taso ka. Alamin mo ang lugar mo, ang baho mo. Wala akong naamoy. Paano mo naamoy ang kahirapan? Ang buo mong katawan ay nangangamoy ng desperasyon. Kumakain ng tira sa buffet araw-araw. Akala mo bulag kami. Basurang walang magulang. Huwag mong insultuhin ang mga magulang ko. Aba, nagkalakas ka na. Kasuka-suka, ilang beses ka nang nasuka. Tingnan mo ang tiyan niya. Baka buntis siya. Wala akong pakialam, labhan mo na ang mga kumot ko. Ito, paano ito gumagana? Aurora Miller. Nagtatamad ka? Magkuskus ka ng inidoro. Oh, Test sa pagbubuntis? G. Perez. Baka siya. Kaya mas gusto mo ang basura? Tahimik, nabuntis mo siya? Imposible. Pero siya ang unang babaeng nagalaw mo sa loob ng dekada. Dapat ba nating kumpirmahin ang matandang ginang ay sabik sa isang apo? Hindi kailangan. Ginang. Maaaring magkaanak si G. Perez. Totoo ba ito? Simulan agad ang mga health check sa lahat ng staff. Suriin kung may buntis. Malalaman natin. Opo, Ginang. Magaling. ha! Nasaan na yan? Mga manager, hulaan nyo, bigla na lang, magpapacheck up ang grupo. Di ba't nag-medical na tayo noon, bakit uulitin? Bagsak yung isa. Alam nyo ba, may mga tao dito, may mga STD, baka mahawa, ang mga staff natin, grabe na to. Totoo. Yung iba dyan, kunwari malinis, pero palihim, nagpapakalat, sa kung sino-sino. Aurora Miller, dito ka agad. Ilan na ang nakatulog mo? Tulog. Aurora Miller, pag nagka-stowed ka, lumayas ka dito. Aurora Miller. Lily. Bilisan mo. Miss Miller, may boyfriend ka ba? Wala. 3 buwan ka ng buntis. Ingatan mo, ang sanggol mo. Anak. Tingnan nyo, buntis si Aurora Miller. Ha, 3 buwan, sino ang ama? Ibalik mo yan. Aurora Miller, tandang tanga ka, sinong may gusto sa'yo? Nagpaiyak ka na lang si... Malamang, di niya alam, kung sino ang ama. Ibalik mo. Aurora Miller, kadiri ka, sisira ka, sa pangalan ng hotel, yung iba, kunwari santa. Pero malandi pala. Anong nangyayari? Manager, buntis si Aurora Miller. Buntis siya. Paano siya maglilinis ng ganyan ang tiyan? Tatanggalin na kita. Manager, wag naman po. Lumabas ka na ngayon din. Manager. Manager. Umalis ka na, buntis. Hindi ko matatanggap to. Manager. Bigyan niyo po ako ng sansa. Kayang-kaya ko. Kahit ano. Gagawin mo lahat ng gusto ko? Opo. Sumama ka sa kwarto ko. Hindi pwede. Nakipagtalik ka na sa iba.
Huwag kang magpanggap na inosente. Umalis ka sa kwarto ko. Pagbigyan mo ako ng husto. Ibalik kita sa trabaho. Alam mo na ang gagawin. Hindi. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Kuya, Mr. Perez. Anong nangyayari dito? Kasalanan niya, ginanyak ako ng tanggang yon. hindi yan totoo. Kung hindi mo ako ginayuma, sa palagay mo balilinggan pa ako, sa katulad mo? Ginoong Perez, ilang taon na akong naglilingkod dito, nakatatak na sa pagkatao ko, mas alam mo yan kaysa kanino man. Kuya, hindi ako ang may gawa. Tingnan ang CIA. Ginoong Perez, sandali lang akong nanghina. Mahabag po kayo. Tanggal ka na. Umalis ka na. Kuya, huwag ninyo po akong tanggalin. Pagkatapos ng trabaho, umuwi ka agad. Pag may umulit sa'yo, tumawag ka diretsyo sa akin. Kuya, mananatili na ba ako? Hello, Aurora, huwag mong kalimutan umuwi bukas. Lulutuin ko paborito mo. tita. Hindi na kayo galit. Tandang bata. Mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Paano ka magagalit ng matagal ng iyong tita? Tita, akala ko pinabayaan mo na ako. Tama na yan. Maaga kang umuwi bukas. CJ, Mukhang 100,000 yuan ni Lima si bukas. Ay atin na rin. Ginoong Perez, ang ale, ang dalagita ay buntis. Seryoso. Magiging lola na ako. Impossible. Inay, noong bata pa ako, sabi ng doktor ko, hindi ako maaaring magbuntis. Pero paano kung? Walang paano kung. Bukod pa riyan, siya lang ang pakakasalan ko. 20 taon na ang nakalipas. Huwag kang gagalaw. Nasaan na? Nandoon. Saan napunta ang pesteng yan? Tumigil ka sa pagsasalita. Maghanap pa. Tingnan natin doon. Kuya. Uuwi na tayo. Ang babaeng yun noong nakaraang 20 taon ang nagdala sa'yo sa pulis. Tapos naglaho, walang naiwang bakas. Wala na siya magpakailanman. Kaya hindi na ako mag-aasawa. Ikaw. Nakahanda na si Aurora. Ang ganda. Halika rito. Maupo ka. Aurora, hindi ba gusto mo ng instant noodles? Binili ko ito para sa'yo, kainin mo na. Kain. Tita, kayo na. Hindi ako gutom. Ikaw ang kumain, Aurora, heto. Bilisan mo, kumakain na. Aurora, nakahanap ako ng magandang pamilya. Magpakasal ka ngayong araw. Itong tanggang to, maganda ang kanyang katawan. Huwag kang mag-alala. Ang balakang niya ay perpekto para magkaanak. 100k ay sobrang mura. Ayoko nito. Tumigil ka. Wala kang karapatang maging pihikan dito. Magpakasal ka ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa iyo mula ngayon. Hindi. Si Boss Harris noon ay handang magbayad ng 200,000 sa pagkabirhen mo. Pero ikaw, ang Sam Iris sa sariling dangal. Isang basag na kaldero, at tandang walang silbi. Pasalamat ka may nagkakagusto pa sa'yo. Tito Green.
Ang tanggang ito ay pag-aari mo na. Ang perang 100,000 yuan. Walang kasing nabawas. Ngayon, pakakasalan ko siya ng ganap. Kuya Green, tuloy po kayo sa loob. Teka, Tita, ang jade na iniwan ng ina mo ay siguradong mahalaga. Pambayad to sa 10 taong gastusin. hindi. Kay ina yan. 10 taon kitang pinalaki. Ang kapalit ay sira-sirang bahay. At 100,000 na bigay kaya. Lugi ako sa usapang ito. Umalis ka na. Tita, Tigilan mo ang pag-iilusot. Magbuntis ka na lang ng maayos para sa akin. buntis. Anak. Martha Morgan. Nagluloko ka ba? Buntis siya. Pok-pok ka. Nagdalang tao ka pala. Mga gamit na lang. Nanghihingi pa ng 100k. Ibalik ang pera ko. Ayoko pa kasal sa kanya. Teka, Kuya Green, tumatanda ka na. Di ka na magkakaanak. May instant anak ka na. Sulit na deal. Madali lang sabihin. Hindi ko naman kadugo. Bakit ako mag-aalaga? Ganito na lang. Baban namin ang dote para sa'yo. Mas mura na. 3,000 o wala tayong usapan. 3,000 na yan. Ma, nakatakas yung walang kwentang bata. Habulin siya. Saan ka tatakbo? Tigil na sa takbo. Bata, sasampalin kita. Anan, makinig ka. Ipalaglag ang bata. Pakasal kay Tito Green. Bibilhan kita ng lahat. Hindi pwede. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Sandali. Yung bata sa tiyan niya, ayaw ko yan. Akala mo tanga ko, Tito Green, huwag kang magalit. Dadalhin namin siya. Magpa-aborto ngayon. Ma, sayang lang pera. Ilang suntok lang katapat niyan. Ako na mismo magpa-aborto. Kung ang batang iyon ay tunay mong anak, ikaw ba'y magiging ganyan ka irresponsible? Nay, sabi ko na, imposibleng anak ko yan. G. Perez. Nag-imbestiga ako. Si MS, Miller ay wala pang kasintahan. Kahit hindi pa siya nagde-date. Paano mo asahan na pakasalan ko ang babaeng nagbebenta ng katawan para sa pera? Nagbebenta ng sarili para sa pera. Kung may mga api sa'yo, tawagan mo lang ako. Anong kalokohan yan? Yung babae, hindi ba siya ang inayos mo? Kailan ko ba nag-aayos ng babae para sa... Nagkamali ba ako sa kanya? Bakit niya ako tatawagan? Si MS, Miller ang tumatawag. Bakit ka natulala? Sagutin mo. Kailangan ka niya. Kapatid, hindi ka ba darating para iligtas ang mga anak natin? Sagot, ang sakit nito. Halo, Kuya, sagipin mo ako. nasan ka na, Iya? Nandito ako. Nasa panganib ang babae. Hala, Tagalinis lang siya. Ano nang mangyayari sa kanya? Jacob, kung anak mo man ito o hindi, iligtas natin siya. Buhay pa rin yan ng tao. Mahalaga ang bawat buhay. Alamin kung nasaan, si Aurora Miller ngayon. Tarantado ka. Nagtatawag ka pa rin? Kuya. Huwag mo sabihin, isa sa mga kalaguyo mo yon. hindi siya masamang tao. Putang ina mo, hindi ka makatatakas ngayon.
Ginoong Perez, nahanap na natin. XX daan BLG. 36. Bilisan mo. Maliit na haliparot. Anong lakas ng loob mong humingi ng tulong para maliwanag sa'yo kahit ang langit ay hindi kami iligtas ngayon? Mama, Tito Green. Walang masasayang na oras. Pigilan niyo siya. Hindi. Hindi. Huwag saktan ang baby ni... Aurora, huwag kang matakot. Para sa ikabubuti mo ito. Darating ka ba para iligtas ako, kapatid? Tigil. Naghahanap ka ng kamatayan. Patawad, sinabi ng doktor. Kailangan kong ingatan ang sanggol. Huwag kang matakot. Poprotektahan ko kayo ng bata. Buntis siya. Paano mo nagawang tratuhin ang buntis? Nang ganito? Wala kang hiya. Siya ang may kagagawan nito. Nabuntis siya ng anak ng kung sinong lalaki. Atake. G. Perez. Kahit na ikaw ang pinakamayamang tao sa Michigan, dapat ay maging makatwiran ka pa rin. Matapos mamatay ang magulang, naging tagapag-alaga niya kami. Dapat niyang sundin ang utos. Nagbayad ako ng malaki. Akin siya ngayon. 30,000 yuan ay hindi maliit. 30,000 yuan. Makakabili ng tao. Ganito ka na ba desperado? Ang ganitong uri na babaeng malabag na may kapansanan sa isip, swerte tayo may nag-alok ng 30. Tama. Bubugin sila. Sumugod. Nagkamali ako. Tigilan niyo na kami. Doktor, kumusta siya? Huwag po kayong mag-alala. Si MS, Miller at ang sanggol ay parehong stable. Ngunit si MS, Miller dati, nagkaroon ng pinsala sa utak. Mental age niya ay 6. Kakailanganin niya ng patuloy na pag-aalaga. Nauunawaan. Saan ka pupunta? Uwi na. Sino nagsabi na pwede kang umalis? Umupo ka. Kailangang umuwi. Hospital. Ay mahal. Huwag kang mag-alala. Binayaran ko na lahat ng gastos. Sige nga, hampasin mo ako, kuya. Bakit naman kita hahampasin? Sabi ni Auntie, si Aurora ay pabigat at dapat bugbugin. Pangako, hindi ka na muling masasaktan. Magpahinga ka na. Napakabuti mo sa akin, kuya. Kuya. Ito'y espesyal na inihanda ni Gina. May 18 bihirang halamang gamot na ton ikong sabaw. Halika rito, mahal ko, inumin mo. Pasaway ka. Pinanganak kang may problema sa pagbubuntis. Ang makilala si Aurora ay iyong biyaya. Tratuhin mo siya ng tama. Naiintindihan ko. Heto, pirmahan mo ito. Hindi na unawaan ni Aurora. Ako ang ama ng iyong anak. May tungkulin akong alagaan, kayong dalawa. Pero, may mahal na akong iba. Maaari tayong pansamantalang magpakasal pagkapanganak ng sanggol. At gumaling ka, maghihiwalay na tayo. Hindi na unawaan ni Aurora. Alam mo lang ito. Poprotektahan kita simula ngayon.
Ilset. Sobrang bait ni kuya. Pangit mo. Napaka-sweet naman ni Aurora. Sinasamantala mo ang kanyang inosensya. Kapag gumaling na siya, mawawalan ka ng asawa at anak. Huwag ka nang umiyak. Ibigay mo ito sa abogado. Opo, sir. Huwag pansinin ang loko-loko. Iuuwi ka ni nanay. Nanay. Ang bait mo. Napakabait naman ni Aurora. Maligayang pagdating sa tahanan, mahal na binibini. Aurora, huwag kang matakot, may inihanda ako, isang regalo para sa iyo. Ito ay mga hiyas, mga gintong bar, mga kasulatan ng lupa, at mga share sa Lucor, nagkakahalaga ng bilyon, kasunduan sa paglipat ng pagmamayari. Aurora, ano pa ang kailangan mo? Wala akong kailangan. Samahan ang ginang sa kanyang silid. Dito po, ginang. Kapatid. Bakit ka narito? Sabi ni nanay, magkatabi matulog ang mag-asawa. Nasaan ang iyong pantulog? Sabi ni nanay, huwag nang magsuot. Nabaliw na si nanay. Magsuot ka ng damit. Ngayon, Kapatid, ako. anong ginagawa mo? Hindi ka nakinig sa akin, hindi ba? Makinig kang mabuti. Hindi kita mahal. Ito ay kasal na kasunduan. Huwag mong subukan. Ako. Gutom na ako. Hindi mo maintindihan. Mga tagapagsilbi, Ginoong Perez. ihanda ang hapunan para sa gina. Opo, Ginoo. At saka, ihanda ang katabing silid ayon sa kanyang kagustuhan. Agad-agad, Ginoong Perez. Simula ngayon, hihiwalay tayo ng tulog. Alagaan mo siya. Huwag mo akong istorbohin. Opo, Madam. Huwag kang tumingin. Palagi namang ganyan si Mr. Perez. Sa lahat ng taon, hindi ko nakita ang babae na lumapit sa kanya. Bobo ka, hindi kanya magugustuhan. Oh. Kapatid. Ayaw kay Aurora. Aurora, hindi ka pa nag-almusal. Saan ka pupunta? Kailangan magtrabaho ni Aurora para kumita. Mabuting bata. Aalagaan ka ng pamilyang Lu. Hindi mo kailangang magtrabaho. Hindi ko magagawa yan. Sabi ni tita, mahal daw ako alagaan. Huwag kang mag-alala. Maraming pera ang pamilyang Lu. Anong trabaho ang gusto mo? Aayusin ko para sa iyo. Tagalinis. Tagalinis. Ito. Nakakatuwa talaga si Aurora. Manatili ka kay Master yan. Napasaway na iyan madalas. Baka mahulog siya sa... Sabihan ng Grand Imperial Manager na gumawa ng magandang posisyon para sa ating young madam. Ang sahod ay $1 milyon kada buwan. Opo, matandang madam. Aurora. Magpapahatid ako sa iyo sa trabaho araw-araw. Kung mapagod ka, sabihin mo lang sa akin. Sige. Mabuti, ang meeting ngayon ay tapos na. Tapos na. Galingan mo ngayon. CJ. Magtrabaho para sa babe. Yung idiot, nagwawala na naman. Aurora Miller, napakakapal mo. Mula lang sa hotel, bumalik ka na rito. Tamang-tama, bagong manager natin. Huwag mong sabihin na nauna ka na makipag-cage sa manager. Hindi. Si kuya ko lang ang kasama ko. Sino si kuya? Si Jacob Perez. Si Jacob Perez. Imposible.
Noong nakaraan si G. Perez ang nagtanggol sa tandang ito. Posible bang kilala niya si G. Perez? Kahit nakipagtalik ka kay Jacob, ano naman ngayon, nandito ka pa rin bilang tagalinis sa hotel namin. Maghapon nagpapanggap na baliw para mangakit ng lalaki. Narinig kong ibinenta siya ng tiyahin sa halagang 30,000 para pakasalan ng isang matandang lalaki. Nakakadiri. Yang sanggol na daladala niya, hindi kay G. Perez yan, kaya hindi siya kinikilala ng Angkan Perez. Ang kapal, magpakita dito, sa Royal Palace Hotel, ng Pamilya Lu. Nagsusumikap ka pa rin, manghuli ng mayamang asawa, amoy mababang uri ng censored. Bakit nakatayo lang kayo dito? Malapit nang dumating ang binibini. Saluhin niyo siya. Ako ang binibini. Nangangarap ka lang, nasira ulo, bumalik ka sa katotohanan. Ako talaga ito. Kung ikaw ang binibini, ako naman ang lola ng angkat. Palayasin niyo siya, bago pa siya makita ni G. Perez. Umalis kayo, bilisan nyo. Lumayas ka. Ginoong Perez, aayusin ko ito agad. Lumayas ka. Okay ka lang ba? Saan ang masakit? Ayos lang ako. Sige, kung gusto mo. Dadadalhin kita sa doktor mamaya. G. Perez, ito ay hindi pagkakaintindihan. Nagbibiro lang ako sa kanya. Luhod ka. Ginoong Perez, ang aming investigasyon ay nagpapakita, si MS Miller ay nagtrabaho sa Grand Emperor Hotel, kung saan siya palagi inaapi ng mga kasamahan, at binigyan ng pinakamababang gawain. Ginawa niya ang lahat ng marumi at pinakamahirap na trabaho. Ang mga halang na ito ay magligpit at umalis. Teka, saktan mo sila. Opo, Ginoo, salakay. Kapag inaapi ka ng mga tao, bakit hindi ka lumaban? Ayos lang. Ito ay ang lahing singsing ng Angkan Perez. Sutin mo ito at ipakita sa sinumang mangahas na umapi sa'yo. Alaynan, salamat kuya. Para sa anak natin ito. Lilit, antok na antok ako. Anong nakakatawa? Wala po, Ginoong Perez. Hindi ko pa kasi nasal ayan, na ganito ka lamang dati. Ang ganda ng pagkatao ng binibini, wala talagang pakiramdam. Tumalon ka kung gusto mong mamatay. Patawad po, Ginoong Perez. Naaalala ko si Aurora Silva noong araw. Hindi. Hindi pwede. Paano ko naisip yon? Kausapin ang pinakamagaling na OB-GYN specialist sa lungsod. Ipa-check up ng husto si Aurora Miller. Opo, sir. Magpatuloy tayo. Ginoong Perez, walang sugat ang binibini, malusog din ang sanggol, subalit dahil sa matagal na malnutrisyon. Mabibigatan si MS Miller sa kanyang pagdadalang tao. Huwag kayong mag-alala, naghanda ako ng meal plan para sa buntis. Akma ito sa pagbubuntis. Dagdag pa, kailangan ng pang-araw-araw na buong katawang masahe. Hindi dapat lalaki ang magmasahe kay Aurora. Hindi bagay yan. Kung gusto matuto ni Ginoong Perez, na personal siyang magmasahe, mas mainam yon. Nako naman. Hindi dapat hinahawakan ng estranghero ang dalaga. Hindi nararapat yan. Paano magmasahe? Turuan mo ako. Ginoong Perez, susunod, kailangan mo lang gamitin ang ointment na ito, pangmasahe kay Madam araw-araw.
Tandaan, Ginoong Perez, unahin ang pagmamasahe sa dibdib para maiwasan ang baradong meridyan at pananakit. Naiintindihan ko. Hindi na kami makikiilam pa. Mag-iiwan na kami sa inyong magkasintahan. Ang hassle nito. Kuya, galit ka ba? Pasensya na, Aurora. Ang komplikado nito. Huwag kang gagalaw. CJ, Huwag kang makulit. Isang parte na lang ang imamasahe. Tandaan, Ginoong Perez, pagtuunan ng pansin ang pagmamasahe ng dibdib para iwas sa baradong meridyan. Relax ka lang, matatapos na rin ito. mainit na. Kuya, pinagpapawisan ka. Maligo tayong sabay. Anong balak mo? Naliligo. Naaalala mo ba ang ginawa natin noong huli? Parang ganito. Di pwede yan. Masakit yan. Huwag kang malikot. Hindi ka masasaktan ngayon. Kuya, Magpahinga ka muna ngayon. Tumawag ka sa kapitbahay kung may kailangan. Ginang, handa na ang sopas na manok. Aurora, ito ang sopas na inihanda ng nanay para sa'yo, pampalakas ng katawan. salamat, Nay.
Ang manugang kong babae ay kasalukuyang 3 buwang buntis. Mahalagang yugto ito. Makinig ka, anak. Dapat mas maging maingat ka. Huwag mong sasaktan ang manugang at apo ko. Nay, wala naman kaming ginawa. Hinimas mo lang ba siya? Wala nang iba. May problema ka ba sa bato? Ako'y nasa mabuting kalagayan. Teka. Samahan mo si Aurora mamili mamayang hapon. Bilhin ang mga kailangan ng buntis. Inay, wala ka bang lakad mamayang hapon? Hindi ako sasama. Trabaho mo ito bilang asawa. Also. Binibini. Ako na ang bahala dito. Maganda ang panlasa ninyo, binibini. Ito ang aming limitadong edisyon. Tulungan ko kayong isuot ito. Ako. Subukan mo muna ito. Gaganda kayo nito. Hoy, Gusto mo ba? Gusto ko. Ang damit na ito ay 18,000 lahat. Paano mo gustong magbayad? Pera. Nagloloko ka siguro, miss. Kulangan pa ba? Niloloko mo ba ako o wala ka sa tamang pag-iisip? Kung di mo kaya, umalis ka, habarin mo ang damit. Anong hinihintay mo? Habarin mo. Hindi. Pwede bang magbihis muna ako? Magbihis ka rito. Ikaw ang may gawa nito. Nagpanggap na magnakaw sa amin. Huwag mong hilahin. CJ. Tawagin mo ang store manager. Magbibihis ako sa fitting room. Hayaan mong tulungan kita. Huwag kang humila. Ihubarin ko to. Gagawin ko. Tapos na ang daldal. Habarin mo na. Aurora Miller, isuot mo ulit ang iyong damit. Ayusin mo ang damit mo. Isang damit lang yan. Ganito ba trato niyo sa customer? Mga customer, dapat normal na customer, bilang pa ba ang may kapansanan sa isip? Ikaw, huwag mong sabihin na, ikaw ang tagapag-alaga niya. Hahawakan mo ang tao, ito ang department store ng pamilyang Perez. Huwag kang aalis. Alam mong pamilyang Perez to. Sino ang gumagawa ng gulo sa pag-aari ng pamilyang Perez? Manager, sila yan. Mga hanggal. Ito na yata. Bulag na hanggal. Nainsulto mo ang dalagang Lo, naghahanap ng kamatayan? Ito, imposible. Gunggong. Suot niya ang mana ng pamilyang Perez. Unang pahina ng handbook. Bulag ka ba? Lumabas ka. G. Perez. Kunin mo ang lahat ng damit mula sa tindahan na ito. Nakasukat niya, tig-isa. Opo, sir. Sobra. Sobra naman. Tanggapin mo lang ang binigay.
Salamat, kuya. Mga damit lang. Ang dali mong pasayahin. Ikaw lang na kapatid at si nanay ang nagmamahal sa akin. Gusto mo ba ang kasuotang pangkasal? Maganda. Magpahinga ka para sa sanggol. Pagkapanganak mo, pupuntahan natin ang tamang kasal. CJ, Kunin mo ang mga damit. O aking mahal na anak, saan ka pupunta? Ginang, ako na po ang kukuha niyan. Gulo araw-araw ang dinadala mo. Ginang, suotin ninyo itong tsinelas. Huwag kayong magkasakit, isuot ninyo itong makapal na coat. ayaw ko. Hindi ko kailangan. Malapit ng mga anak ang binibini. Naiintindihan naman ang kabalisahan niya. Nagawa mo ba ang utos ko? Ginoong Perez, gaya ng iniutos ninyo, nasa balita na po tayo, sa Royal Emperor Hotel bukas, may handaan para sa pagdating at pag-uwi ng mga anak ninyo. Yung mga pinabili ko, Ginoong Perez, yung ipinasa dyan yung singsing ng bihasang manggagawa ay tapos na. sisiguraduhin kong gagawin kitang pinakamasayang babae. Bukas, malalaman ng lahat na ikaw si Ginang Perez. Dahan-dahan lang. Aurora, gutom ka na siguro. Sige na, pasok ka muna at kumain. Sasabay ako sa'yo pagkatapos. Sige po. Ingatan ng mabuti. Pinagsama-sama ni Mr. Perez ang mga kayamanang ito mula sa iba't ibang bansa para sa madam. Walang katumbas na halaga ang bawat piraso. Napakaswerte ng babaeng to. Nagdalang tao sa anak ni CEO Perez. Kung pwede lang sana, maakit ang pansin ni Mr. Perez sa kahit anong paraan. Bilang tagapagmana ng mayamang angkan ng Clark, mas maganda ako kaysa sa kanya. Anong lakas ng loob mong hadlangan ako, umalis ka sa harap ko. Ang handaan ng pamilya Perez ay hindi para sa kahit sinong palaboy na galing kalye. Umalis ka o tatawag ako ng gwardya. Tiyahin ako ni Aurora Miller. Sabihin mo sa kanya. Kung gusto niyang makuha ang relikya ng ina, magdala siya ng 1,000,000. Aurora Silva. Itong jade pendant ang hinahanap ni Mr. Perez sa mahabang panahon. Kukunin ko ang pendant na to, 3,000,000. Ang tanga nitong gatasan, yung kalat na yan di aabot ng 1,000. Hindi ba't ito, yung pendant na hinahanap ni Mr. Perez? Gamit ito. Magiging tagapagligtas ako ni Mr. Perez. Sino ba itong si Seniora Perez? Saan nanggaling ang buntis na babae na ito? Mukhang gasgasen. Nang ahas dumalo sa piging na ito. Hindi iyan totoo. Gusto nila ni Rabbit at Aurora. Ay, handgal lang siya. Tanod. Nasaan kayo? Paalisin ang pulubing ito. Bisita ka ni sino? Nasaan ang kasama mo? Sino ang umaako sa iyo? Mula sa pamilyang Perez. Ang pamilyang Perez. Ang pamilyang Perez, hindi naman. Mahirap na kamag-anak na tulad mo. Hindi ko siya nakita. Nakikisakay lang sa event. Nagsisinungaling lang siya. Asawa mo'y hindi mapagkakatiwalaan.
Pinapauto ka niya para makisakay lang dito. Naghahanap ka ng gulo. Hindi nagpapanggap si Aurora. Tingnan ang kamay niya. Iyan ang singsing na pamana ng pamilyang Perez. Siya na ba ang Señora Perez na ito? Wala kaming alam. Kaya pala ikaw si Señora Perez. Mahilig si Señora sa cake. Dali. Ano pa ang gusto ni Señora? Utos mo lang. Tama na. Hanggal lang siya. Huwag kang malinlang sa kanya. Kilala mo ba si Mr. Perez? Bakit naman siya magkakagusto sa hanggal? Niloloko ka lang niya. Mga kasinungalingan niya lang yan. Huwag kayong magpadaya. Pero, Talagang singsing ni Mr. Perez yan suot niya. Ninakaw niya siguro yan. May punto ka dyan. Talagang ninakaw niya to. hindi ko ninakaw to. Binigay ito sa akin ni Kuya. Kuya. Sino? Si Jacob Perez. Ang singsing na ito, simbolo ng tagapagmana ng Perez. Isinuot na ni Mr. Perez yan mula bata pa, hindi tinatanggol. Hindi marunong magsinungaling. Sapat na ang pagiging pabigat sa iba, pati pag nanakaw pa. Buntis pa nga siya, hindi ba dapat gumawa ng mabuti para sa anak niyang di pa isisilang? Ibigay mo ang singsing. Hindi. Di ko kaya. Binigay ito sa akin ni Kuya. Ibalik mo yan. Walang paraan. Ikaw ang may gawa niyan. Lumayas ka. Nakuha ko ang singsing ni Mr. Perez, pati ang jade pendant. Ang posisyon ni Mrs. Perez, may ka nang magiging akin. Ang singsing, akin. Walang hiya. Magnanakaw at sinungaling. Makinig kayong mabuti, ang batang dinadala mo, masisira rin. Ikaw. Tingnan natin kung ano pa, ang tinatago mo. Habaran niyo siya. Tama na. Ginoong Perez. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nakuha niya ang singsing. Ang singsing. Ayos lang, ligtas si Aurora. Makinig kayong lahat. Siya ang aking asawa. Kung may mang-api sa kanya, hinihimok niyo ang buong pamilya Perez. Daniel, Ginoong Perez. I check ang surveillance. Alamin kung sino pa ang gumalaw sa asawa ko. Opo, sir. Ulitin mo ang sinabi mo isang beses pa. Ako. Ginoong Perez, patawad po. Akala ko magnanakaw siya. Ibigay mo. Paalisin niyo siya. Sige. Tigil. Hindi, bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ako si Silva. Ako si Silva. Sumusumpa ako. Teka. Ikaw ba, si Aurora Silva? Oo. Ako ito. Ako ang nagligtas sa'yo 20 taon na ang nakalipas. Ako ang nagligtas ng buhay mo. Suot ko pa rin ang jade pendant na ito. Pakawalan mo siya. Ito ang jade pendant. Ako ang tunay na nagligtas sa'yo. Kuya. Ito. Akin ito. Aurora, itigil mo to. Tigilan mo na. Nasaan ang pesteng batang yon? Tumigil na kayo. Hanapin nyo na siya. Kung makatakas siya, lubog tayo lahat. Galaw, tingnan nyo dyan.
Halika. Iuuwi kita. Jacob. Hindi ko alam na hinahanap mo pala ako. Ang tagal kong naghintay. Ikaw talaga si Aurora Silva. Oo, ako talaga. Ako talaga to, Jacob. Nitong nakaraang 20 taon, naghiwalay ang mga magulang ko, kaya nagpalit ako ng pangalan, pero hindi kita noaring hinanap. Kaya pala siya. Sino ang aakala? Ilang taon nang naghahanap ang pamilya Lo, ang Clark na tagapagmana pala. Bagay na bagay sila. Ako rin pipiliin ko yung Clark. Sino ba pipili ng tanggang yun? Baka mamana pa ng mga anak nila, ang kanyang kabaliwan. Tama. Ayaw din sa akin ni kuya. Kayong mga halimaw. Manugang, tingnan mo ang inihanda ni nanay, para sa'yo. Magugustuhan mo ito. Walang hiya ka. Paano mo nagawa, mambasta ding ganyan sa publiko? Nasaan ang manugang ko? Aurora. Tingnan mo ang nagawa mo. Ikaw ang nagpaalis sa kanya. Paumanhin po, Seniora, kasalanan ko lahat. Sino tong maninira ng gustong manggulo sa anak ko at asawa? Ang kapal ng mukha mo. Nay. Siya ang nagligtas sa akin. 20 taon na ang nakalipas. Siya ang din ang nalaging kong binabanggit. Silva. Ikaw. Walang utang na loob. Wala akong pakialam kay Silva. Ang gusto ko'y ang manugang ko, Aurora Miller. Walang ibang babae ang tatanggapin ko. Jacob, Sinta. Dapat ba talagang siya ang pipiliin? 20 taon kang naghanap, ngayong magkasama na tayo, samahan mo na ako. Tinawag mo siyang bobo. Sino ang nagturo sa'yo niya? May kapansanan siya. Nag-antay ako ng 20 taon, di mo ba ako mapipili? Bitawan mo ako. 20 taong paghihiwalay. Di kita nakikilala ngayon. Bakit? Matatalo ako sa babaeng yun. ₱5 milyon. Gusto kong mamatay si Aurora Miller. Iniwan ako ng tiya ko. Iniwan din ako ng kapatid ko. Wala na akong tahanan ngayon. Hindi. Masakit. Masakit. Ikaw. Ikaw na halimaw. Isauli ang palawit ni nanay. Isauli mo. Gusto mo to. Isauli mo. Sa panaginip mo. Gamit ang palawit na ito. G. Perez, ang yaman ng buong pamilyang Perez ay akin. Ngayon, ako ang nakasave sa buhay ni Jacob. Tungkol naman sa iyo. Ang pagkawala mo lang, ang magpapahintulot sa akin na masecure ang pwesto ko bilang matriarka. Gamit ang palawit na ito. Kahit mamatay ka pa, hindi maglalakas loob si Jacob na sisihin ako. Iniisip mo ba talagang mahal ka niya? Bakit hindi pa siya dumating para iligtas ka?
Kayo lahat. Alisin ang bata sa kanyang sinapupunan. Bumalik na ba ang batang Maan? Kung may mangyari sa apo kong lalaki, magbabayad ka ng mahal. Saan kaya siya pupunta? Mag-isa sa gabi? G. Perez. Ang singsing na pamana ng pamilya ay may GPS. I-track mo. Umalis na. Opo, G. Anak. Huwag. Huwag saktan ang sanggol ni Aurora. Nakikipagnegosyo ka sa akin, umalis ka. Gawin mo. MS, Clark. 9 na buwan siyang buntis. Hindi pwedeng ipalaglag, di ba? Bugbugin hanggang mamatay. Itapon sa gubat. Hindi ba sila mamamatay nito? Akala mo malaki sahod mo sa pagtulong lang. Gawin nyo. Bilisan nyo. Sisihin nyo kapalaran nyo. Sampilan nyo. Huwag kang lalaban. Mas konting sakit lang. Aray. Aray ko. Huwag niyong saktan ang sanggol ni An-An. Nababaliw na tong babae. Bitawan mo. Kawawa naman. Namatay mga magulang, naiwan ang batang to, nagkaroon ng trauma at catatonia. Nanay. Tatay. Wala na tayo. Pamatay ito. E ano ngayon? Itapon siya sa gubat. Walang makakapansin sa atin. Dahil dito, ako na ang magiging ina ng pamilyang Perez. Mr. Perez. Mr. Perez, nasa loob ng pinto si Aurora. May paparating. Bilisan mo, dalhin si Aurora Miller sa loob. Bilisan mo. Ella Clark, ikaw pala. Jacob, hayaan mong magpaliwanag ako. Aurora. Aurora Miller. Nasaan si Aurora Miller? Anong ibig mong sabihin, yung tanggang yun? Bakit nasa iyo ang sings? Nasaan siya? Siya mismo ang nagbigay sa akin. Sabi niya aalis na raw siya. Papatayin mo ba ako, Jacob? Siya ang nagbigay sa iyo. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Wala akong paniniwala sa mga sinasabi mo. Kung hindi mo ako iniligtas noong 20 taon. Patay ka na sana. Dasal mong ligtas siya. Daniel, G. Perez. hanapin mo siya kahit ano nang mangyari. Gamitin mo ang lahat ng paraan. Hanapin si Aurora Miller. Opo, sir. Kung mamatay ka man dito, huwag mo akong dalawin. Hindi ako pwedeng ang anak ko. Para sa anak ko. Kailangan kong mabuhay.
Hoy, John, ipagbili mo agad ang lahat ng shares ng Jongchon Pharmaceuticals. Pero MS, Miller, tumataas ang stocks ng Jomchon sa kasalukuyan. Pagbenta ngayon, Panlilinlang lang ng market makers. Sa loob ng 3 araw, babagsak ito ng husto. Bilisin mo. oo, SHH, tahimik, nagko-code ako. Kumikita ako ng milyon bawat minuto. Mas maganda to sa mga program mo. Ano ba alam mo? Napaka-shallow mo. Nanay, sino mas astig? Magaling kayong dalawa, mga mahal kong anak. Huwag na Nanay, nasa Shengjing din ba si tatay? wala kayong ama. May aasikasuhin ako. Hintayin niyo ako sa kotse. Sige. Bakit ba galit na galit si nanay kay tatay? Ikaw. SHH, kung ayaw sabihin ni nanay, ako na ang mag-imbestiga. Siya pala tatay natin. Siguradong gago yun, kaya pala ayaw ni nanay. Papagbayarin ko siya. Ako rin. Nako, ano ito? Nanay, tingnan mo. Boss, sino ang hinahanap mo? Limang taong paghihiwalay. Nakalimutan na agad ako. Aurora Miller. Ikaw, buhay ka pa? Para bang, gustong-gusto niyong patayin ako. Pasensya na, kayong lahat ay Ang pananalita mo, hindi ka napipi ngayon. Salamat sa inyo. Bumalik ang alaala ko. Sa loob ng 10 taon. Bawat kasuklam-suklam na ginawa niyo. Malinaw na nakaukit sa isip ko. Tigilan mo ang kalokohan. 10 taon kitang pinalaki. Walang utang na loob. Ngayon pinapakain mo pa ang kamay na nagpakain sa'yo. Hindi ako narito para magbiruan. Ang kasunduang paglilipat ng ari-arian. Pirmahan mo ngayon. Panaginip pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pagkuha ng barong-barong mo ay walang kwenta. Walang hiya. Bantayan mo ang bibig mo. Pangahas kang makipag-usap kay nanay. Nasaan ang konsensya mo? Walang utang na loob. Kung hindi dahil kay nanay, patay ka na sana. Pagkatapos akong ampunin, ninakaw niyo ang pamana ng magulang ko. 3.15 milyon sa kabuuan. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Ang kayamanang iyon, sana'y tumagal ng mga dekada. Ang utang na ito, malapit ng bayaran. 5 taong nagbago sa'yo, ngayon may matutulis ka ng kuko. Subukang kunin. Kahit kasing ay hindi ko ibabalik. Pasok. Mga Ginoo. Ako ang abogado ni MS Miller. Ang kasunduang ito ay nilagdaan sa ilalim ng daya. Nilinlang ninyo siya sa seguro. Walang saysay ito sa batas. May tanong pa ba? Ayaw mong pumirma. Magkita na lang tayo sa korte. Ikaw, bruha ka. Linisin mo ang maruming bibig mo. Akala mo syempre, suntukin pa rin ako. Aurora Miller. Traitor ka? Bumaba ka. Kayong mag-ina, ang lumikha ng halimaw na ito. Dali, hulihin sila. Patuloy na bugbugin hanggang pumirma.
Array, tigil na ang panggugulpi sa akin. Pipirma na ako. Tigilan mo na yan, Array. May 3 araw ka na lang para umalis sa bahay ko. Salamat. Ginoong Perez, may emergency. Ang mga computer ng kumpanya ay nahack lahat. Dalhin mo ako para siya sa atin. Kapag nakita nyo ito, pakalma lang po kayo. Diyos ko, napakatapang ng hacker na to. Ang litrato ni Ginoong Perez, talagang nakakatawa. Tingnan mo to. Ginoong Perez. Ginoong Perez. Walang silbi ba ang any department? Sabi nila, sobrang advanced daw ang paraan ng hacker. Ang firewall natin, hindi man lang tumugon sa oras. Sabihan mo sila na ayusin to bago matapos ang araw. Kung hindi, masisibak agad. Opo, sir. Sir, may balitang minamadali. Sa loob lang ng 1 oras, lahat ng ating mga bagong investment ay na-intercept. Ito ang mga tinanggihang kontrata. Lahat ng proyekto ng kumpanya ay sinuspinde. Sinuspinde. Sino ang naglakas loob na kanselahin ang mga deal ng Perez Corp? Sinabi nila na ibang kumpanya ay nag-alok ng 10 beses ang presyo at sinagot ang kanilang mga bayad sa penalty. Ganoong kalaking pera. Walang pakialam sa gastos. Mukhang, may nagtatarget sa low corporation. Alamin mo kung sino ang nasa likod ng kapangahasan. Hindi nila itinago ang kanilang pagkakakilanlan. Tinawag ang Miller Investment Group. Ang mga Miller. Sir, natukoy na namin sila. Codename Q, isang kilalang international hacker. Sinubaybayan ng firewall ang kanilang lokasyon sa huli, sa Shenzhen. Umalis na tayo, siya sa atin natin. Opo, sir. Package. Nag-order ba ako ng package? Hayaan mong paglaruan ko yan. Wala akong in order. Paano nila nagugulo ang mga delivery? Ako ang nagpahirap sa tatay na yun, nalugi ng bilyon. Hindi yan malaking bagay. Isinara ko ang buong negosyo nila. Ano na pinag-uusapan ninyong dalawa? Matulog na Ikaw. Aurora, bumalik ka na. Aurora, 5 taon na kitang hinahanap. Nasaan ka ba? Tigil. Gabi na, kailangan kong magpahinga. Umalis ka na. Aurora, ikaw. Paano ka naging? O ano? Babalik ako sa pagiging hangal na iyong inapi. Ako ang umapi sa'yo. Nagkakamali ka ba? Walang mali. CJ. CJ. Nasaan ang anak natin? Na-abort. Na-abort? Na-abort mo ang anak. Ginoong Perez, makinig ka. Kung paano nagkaroon ng anak na yan, alam nating pareho. Ngayong, naibalik na ang alaala. Normal lang na i-abort siya, hindi ba? Aurora Miller. Ano to? Sex toys. Hindi mo problema yan. Maling delivery ang package.
Hindi mo problema yan. Maling tao ang nakatanggap ng package. Paano mo nagulo ang pagpapadala nito? Mag-imbento ka man lang ng maayos na kasinungalingan. Maniwala ka kung ano ang gusto mo. Kahit pa akin ito, ano ang mababago? Wala nang namamagitan sa atin. Mamumuhay ako kung paano ko gusto. Iyan ang aking buhay. Malakas na ang loob mo ngayon. Naluloka ka bang sumagot sa akin? Luyan, kung tapos ka na dito, umalis ka na. Mayroon nang nangyari. Ang hacker ng pamilya mo ay nakapasok sa aming sistema. Ang bakas ay patungo dito. Hacker? Sino kaya yun? Wala talaga akong ideya. CJ, 5 taon na ang nakalipas, isa ka pa ring tanga. Ano ang connection mo sa hacker na yon? Bakit may mga laruan ng bata sa bahay mo? Jacob Perez, lumalagpas ka na sa linya. Hindi ito dapat sa... Ano ang nasa bahay ko ay hindi mo problema. Gabi na. Kailangan mo nang umalis. Aurora Miller, ngayong bumalik ka na, hindi ka makakatakas. Malalaman ko ang totoo tungkol sa inyo ng hacker. No, Miller. Nanay, ikaw. May nagturo lang sa akin. May hacker na pumasok sa sistema ng korporasyon nila. Sa bahay natin ang trace. Ikaw ba iyon? Bakit mo ginawa yan? Hindi mo ba alam na labag to sa batas? Paano kung hulihin ka nila? Nanay, alam kong mali ako. Tama na, walang susunod na pagkakataon. Matulog ka na. Malalaman din ni Jacob Perez, may mga anak tayong magkasama. Kung subukan niyang kunin, sina Noah at Violet, hindi ako magpapatay. Sigurado ka bang ang hacker ay nasa bahay ni Aurora Miller? 3 beses nang kinumpirma. Walang pagkakamali. Nakausap ko siya. Hindi siya ang hacker. Eddie, may ibang nagtatago sa bahay ni Madam. Kasama ni Aurora ang isang lalaki, kaya pala hindi natin masubaybayan siya. Imbestigahan mo to. Alamin ang relasyon niya at nung hacker na yon. Opo. Palem, Mama. Makinig ka sa iyong guro sa paaralan, okay? Paalam. Palem. Polem. Batang ginang na may anak pala? Para sa susunod na quarter, lahat ay kailangang maghanda. Di mo ba alam na nagmi-meeting ako? Kailangan mahalaga to. Ginoong Perez, may emergency pala. Tingnan mo cellphone mo ngayon. Sinend ko sa'yo ang video. Lumabas muna kayo. Pakita mo nga sa akin, may iba pa bang lalaki sa paligid niya? Wala. Yung 3 tao lang. Umalis na si Binibini. Walang nakita na. Ibang lalaking sumando sa kanya. Sek, alamin ang birth records ng 2 batang iyon. Kailangan kong kumpirmahin ang kanilang ama. Opo, Mr. Perez. Inimbestigahan ko ang lugar ng aksidente noon. Walang posibleng nakaligtas. Pwede kayang mga batang iyon ay anak niya sa iba. Ako si Aurora Miller. Pag-usapan natin ang kompensasyon ng Perez Corp. Aminado ka na sa connection niya sa hacker.
Tingnan natin kung sino ang gago na ito. Dahil sa hacking kahapon, magkano ang pinsala ng Lu Corporation? Sabihin mo ang halaga. Babayaran ko. Kahapon ay itinanggi ang pagkakadawit sa hack. Bakit mo tinatakpan ngayon? May nahanap akong Sino ang mga batang ito? Jacob Perez. Wala kang hiya. Pinapatayuan mo ako. Sasabihin mo ba o hindi? Sino ang mga batang yon? Sila ang mga anak ko. Isang lalaki at isang babae. Tungkol sa hacker na nabanggit mo kahapon. Siya ang anak kong lalaki. Kasi nga. Kailan ka nagkaanak? Paano ko hindi nalaman? Jacob, ano ang personal kong buhay? Ang kinalaman mo. Bakit ko sasabihin sa iyo ang anuman? Sino ang ama ng mga bata? Dumating ako ngayon para pag-usapan ang bayad. Hindi para tanungin ka. Dahil hindi mo kailangan. Ako'y aalis na. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Hindi ka alis? Jacob, kaysa manghimasok sa personal kong, bakit hindi ka mag-focus sa paglutas ng sarili mong gulo? Ano ang ibig mong sabihin? Dapat kang magmadali at magkaanak ka, hindi ka na bumabata. Huwag kang umarte na parang sisiw na baog, na obsessed sa mga anak ng iba. Aurora. Aba. Tingnan mo kung sino ang matalas ang dila ngayon. Hayaan mong alalahanin ko kung paano ka umungol dati. Sa ilalim ko 5 taon na ang nakalipas. Kuya, Tumahimik ka. Jacob, baliw ka na ba? Pumunta rito para guluhin. Ang dating kasintahan mo mula 5 taon na ang nakakaraan. Kung kailangan mo ng bayad, mag-message ka sa akin. Padadalhan kita. Aurora. Alam kong galit ka sa akin. Pero 5 taon na ang nakalipas. Jacob. Tapos na ako. Ayokong malaman ang nangyari 5 taon na. Ang gusto ko lang ngayon ay putulin ang lahat ng ugnayan. Ginoong Perez. Ito ang mga records ng bihirang madam sa 5 taon. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko, pero walang nakitang bakas ng kambal. Hindi pa alam ang pagkatao ng ama. Sinuri lahat ng malapit sa kanya. Walang lead. Walang tugma. Tama na. Naiintindihan ko. Nga pala, Ginoong Perez, ang Founder Summit ngayong gabi. Hindi pupunta. Sir, nandoon din ang young madam. Naiintindihan. Aurora Miller, buhay pa siya. Pinabayaan ako ni G. Perez. Halos hindi ko mahanap kung nasaan siya. Hindi niya ito muli agawin sa akin. Aurora Miller, anong ginagawa ng ulol dito? May diferensya ba siya sa isip? Paano siya nakapasok sa seguridad? Nangaakit para makapasok, gamit ang magandang mukha, nakakahiya. Tingnan kung sino yan. Dapat alam kong ikaw yan. Anong problema? Nakalimutan mong magsipilyo. Kaninang umaga. Mabaho bibig mo. Ikaw. Makinig ka, Aurora. Narinig ko na nagdala ka ng 2 bata. Iniwan ba sila ng kanilang ama? Bumalik ka na naman. Para sa bagong sugar daddy. Lakas ng loob mong sampailan ako. Alam ng lahat, ang mga Clark ay suportado ng Perez Group. Tapos na ang babaeng ito, wala na siyang pag-asa. Tandaan mo ang sinabi ko. Ella Clark, ingatan mo ang iyong bibig. Kung makarinig ako ng masamang salita tungkol sa mga anak ko, hindi na lang ito sampal. Sa susunod, di na ako magpipigil. Seguridad, nasaan sila? Anong inaanti ninyo, mga ulol? Kumilos kayo, ipapatawag ko si Gian para paalisin kayo. CEO ako ng Shen Investments. Mag-isip kayong mabuti bago ninyo ako galawin.
Subukan ninyo. Ano, taga Miller Group nga siya, ang chairwoman. Tama ba narinig ko? At ang yabang ni Ella Clark. Dahil lang sa ilang salita mo, ikaw na ang chairwoman. Nakakatawa. Siya, si Aurora Miller. 5 taon na ang nakalipas, parang sanggol ang IQ, isang tanga. At ngayon sinasabi niya na siya ang chairwoman. Isang tanga, paano siya magiging chairwoman? Kung ang isang tanga ay magiging chairwoman ng grupo, hindi ba lahat tayo ay pinakamayaman sa mundo? Ella Clark, ang ulo mo ba'y puno ng tubig? May sakit ka ba at hindi gumagaling? Bakit mo iniisip? Lagi akong tanga. Nagtatalo, anong hinihintay mo? Umakyat ka dito at atali siya. Bitawan mo ako. Aurora Miller, tingnan natin kung paano mo ito babaliktarin. Naisagawa kong mawala ka minsan, kaya kitang ipaglaho muli. Bruha, akala mo di kita sisirain. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob hawakan siya. Jacob. Jacob. Ikaw. Anong ginagawa mo rito? Mr. Perez, dumayo ako rito para makita ka. Ang tagal na mula noong huli, kaming nakasalo mo. Ganoon ba? Kasalanan niya lahat to, binatukan niya ako kanina. Akala ko no, may kondisyon siya dapat turuan ko siya ng asal. Ella, nang sabihin mo yan, di mo ba narinig kung gaano katawa ang sinabi mo? Paano ka nakapasok dito? Huwag kang magkunwaring tanga sakit. Nagkakapit ka lang sa isang malaking tao. Ella, tumahimik ka. Mr. Perez, bakit ipinagtatanggol mo itong gaga? Nakapuslit siya sa Founders Summit tapos nagkakalat siya ng kung ano-anong istorya tungkol sa pagiging chairwoman. Di ba dapat siya ang palayasin? Nasaan ang event organizer? Mr. Perez, pasensya na po sa pagkahuli. Kasalanan ko po ito. Aalisin ko na yung nanggugulo, kaagad. Aurora Miller, bakit nakatayo ka pa dyan? Umalis ka na. Gusto mong escort ka ng seguridad. Malaking problema ng gaga ngayon. Bakit pa kasi nakipag-away sa tagapagmana ng Clark family? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Aurora Miller, ang tunay na chairwoman ng Miller Investment Group. Ikaw, lumabas ka ngayon din. Imposible. Paano siya naging CEO ng Miller Corporation? Mali ka talaga. Tanggang-tanga lang siya. Nakakadiring eksena. Palabasin nyo na siya. Hindi mangyayari yan. G. Perez. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Miss Clark, dito po tayo. Hindi ito totoo. Palangga, hindi pala siya inimbita. Naloko tayong lahat, matapos ang lahat ng kayabangan. Grabe ang kahihiyang ito. Teka. Ngayon, oras nang ibalik ang sa akin. Ibalik mo. Akin yan. Ella Clark. Itong jade pendant. Paano napunta sa lig mo? Alam nating dalawa ang katotohanan. 5 taon mo nang suot. Ang pamanang yaman ng pamilya ko. Kailan pa naging sayo? Isuli mo yan. Ibalik mo ngayon din. Ano ba ang ginagawa mo? Negosyo lang. Guardia, paalisin nyo yan. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Ikaw pala ang nasa likod ng Miller Corporation. Sabihin mo na ang punto. Una, ninakaw mo ang proyekto ng Perez Corp. Ngayon magpapanggap ka. Si Violet ba ang sinisisi mo? Una, sinira ng mga hacker ang sistema namin, ninakaw ang mga negosyo. Aurora Miller, marami kang natutuhang daya. Ano ba ang gusto mo? Lahat gusto ng profit. Laro to, panalo ang habol. Ito solusyon.
Sabihin mo ang presyo. Sa pinsalang ha, babayaran ko ngayon. May iba pa akong aasikasuhin. G. Perez, nahanap niyo na ba ang chairman ng Miller Corp? Ano na? Nabawi ba ang proyekto? Sir, bakit galit na galit si G. Perez? Ginang, Miller, dito po. Ginang, Miller, excited sa partnership natin. Teka, Hindi ba yan si G. Harris sa huli nating deal? Ang Miller Corporation. Binibini, ang founder ay narito. Ibigay mo na sa kanya ang proyekto. Umaasa kami sa'yo. paalam. $100 milyong na proyekto yan, sir. May problema. Wala naman. Matalas ang instinct ng binibini. Nag-public ang Miller Corporation sa loob lang ng ilang taon, kahanga-hanga. Sana nga lang, mag-collaborate ang ating mga kumpanya. Iyon ang pinakamalakas na alyansa ng kapangyarihan. Inumin ninyo, Ginang, Miller. Ilagay mo ito sa inumin ni Aurora Miller. Makukuha mo ang $1 milyon pagkatapos. Ihanda nyo ang pera, ma'am. Ginang, Miller, samahan ko na kayo sa kwarto. G. Perez. Hindi ba yan ang binibini? Ang babaeng yan. Naglakas loob makipag-check-in sa ibang lalaki sa harap ko. Pero kayo at ang ginang ay. Tumahimik ka, sundan mo sila. Ngayon din. Agad, sir. G. Perez, nandyan po ang asawa ninyo. Huwag kang lumaban. Magsaya tayo. Ang init. Bitawan mo ako. Alam kong nag-aapoy ka. Palamigin kita. Tigilan mo yan. Ngayong gabi, tuturuan kita ng tamang leksyon. Huwag kang humawak. Tigil. Binabastos mo ang plano ko? Bitawan mo. Bitawan mo. Umalis ka. Ang gwapo ng lalaking ito. Gusto ko siya. Aurora. Sa pag-abroad mo ba natutunan ang kumuha ng mga gigolo? Umuwi ka na sa akin. Ang init ko na, Pogi. Halikan mo ako. Aurora. Ikaw ang may gusto nito. Hilo ang ulo ko. Hindi naman ako malakas uminom kahapon. Ano ang nangyayari? Nakipagtalik ba ako sa kanya muli? Hindi ka mananagot? Tingnang mabuti. $200 lang ang kakayahan mo. Marami na akong nakasama na gigolo. Kung pananagutan ko lahat, paano ko kakayanin? Marami ka nang nakasama. Siyempre naman, mas bata sa iyo, mas magaganda katawan, mas malakas resistensya. Kung pipili man ako, ang pinakamagaling ang kukunin ko. Iyong ama ng mga anak mo. Mas magaling siya. Kung hindi,
Bakit ako magkakaanak ng dalawa? Ano? Umuwi ka na. Huling beses ko na sasabihin. Tapos na tayo. Bakit kita susundin? Naghihintay ang mga anak ko. Aalis na ako. Mr. Perez, dinala ko yung gulo kagabi. Nandito na siya. Pasok. Napatunayan na lahat. Ito na ang ebidensya. Awa ko, Ginoong Perez. Hindi ko talaga alam na si MS Miller pala yon. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-utos nito sa akin. Halatang nabulag kayo sa kasakiman. Bakit sa akin lahat ibinabato? Mga gago kayo. Hindi ba ninyo alam na may pera na hindi dapat galawin? Ginoong Perez, wala sa mga ito ang gawa ko. Hindi ako. Hindi talaga ako. Ella Clark. Pinagtiisan kita noon dahil iniligtas mo buhay ko, kaya kita tiniis. Bakit hindi ka magsisi? Paulit-ulit mong sinisira si Aurora. Ngunit malinaw, si Aurora pala, ang unang nanampal sa akin. Bakit lahat kinukonsinti siya? Daniel, alam mo na ang gagawin. Anong ginagawa ninyo? Paparamdaman ko sa iyo ang paghihirap ni Madam. Hatakin sila papunta sa kabilang kwarto. Galaw. Huwag. Huwag. Ginoong Perez. Ginoong Perez. Ginoong Perez. May natagpuan akong kakaiba. Ano yon? Kahapon, habang tinitignan ng mga CCTV, inagaw ni Young Madam ang jade pendant ni Ella. Sabi niya, ito'y pagmamayari ng tunay na may-ari, ngunit hindi ba dapat sa kanya ang pendant? Baka si Aurora pala. Ang tunay na nagligtas sa akin. Jacob. Hanggang dito para sa lintik na Aurora. Kukuha ng lalaki para sirain ako. Aurora, kasalanan mo lahat to. Hindi ka makakalusot dito. Hindi ka makakalusot dito. Dito po. Aurora, ikaw nga. Nandito ka. Salamat sa Diyos. Sa wakas nakauwi ka na ng ligtas. Kasalanan ko lahat. Matagal na akong hindi nakadalaw. Sa pagkakataong ito, sinadya kong dalhin ang mga bata para dalawin ka. Batiin mo si Lola. Hello, Lola. Hello, Lola. Ang cute naman. Sana mayroon akong mga apo na ganito ka-behave. Ang sarap sa pakiramdam. Ipasok ang mga regalo. Opo, ma'am. Naghanda ako ng ilang regalo para sa mga bata. Hindi ito gaanong mahalaga. Isang simpleng gesto lang ng ina. Pera, 660,000 yen. Gintong bar, 18 kilo. Laruan, 10 unit. Mga mamahaling bilya, 10 unit. Bata pa ang mga bata. Sobrang magarbo naman ito. Kalokohan. Ang mga regalo ay dapat ihanda ng maaga para sa kanilang kinabukasan. Desisyon ng inang ito ay pinal. Salamat, Lola. Ang bait ni Lola kay Mommy. Mahal ni Violet si Lola. Basta masaya ang mga baby ko. O sige na, tita. May trabaho ako sa kumpanya. Iuwi ko na ang mga bata. Mag-ingat sa daan, Aurora. Bisitahin mo ang nanay mo madalas. Namimiss kita sa lahat ng taon. CJ. Paulem, Lola. Paulem. Sino ang nakakaalam kung kailan si Jacob ihahatid si Aurora pauwi bilang manugang ko? Maging mabuti at manatili sa bahay. May trabaho si Mom. Sige. Aalis na kami. Paalam. Mukhang ako na naman ang naunang gumawa ng hakbang.
Ella, Hindi ka panipaniwala. Nakagapos at mahimbing pa rin ang tulog. Ella, ano na naman ang binabalak mo? May kinalaman na naman si Jacob dito. Nasaan si Mommy? Sabi ninyo, dumating si CEO Miller sa opisina ngayon, pero wala ni isa sa amin ang nakakita sa kanya. Nawawala si Mommy. Teka, ano nakita? Nilagyan ko ng tracker, ang kwintas ni Mommy. Ngayon, pinapakita ng tracker na dinala siya sa labas ng bayan. Ikaw, humingi ka ng tulong kay Daddy. Ako ang magliligtas kay Mommy. Sige. Anong karapatan ni Aurora? Noong tanga ka pa, itinuring kang kayamanan ni Jacob. Nagplanuhan ko ang lahat. Bakit ka bumalik? Ella, kinamumuhian ka ni Jacob. Hindi dahil sa akin. Kasalanan mo to. Ikaw. Bilang tagapagmana ng perpekto kami ni Jacob. Nag-aral ako sa ibang bansa. May pinag-aralan at angkan. Anong kulang ko kumpara sa iyo? Isang pabigat lang. Ano nang maipagmamalaki mo? Aurora. Tapusin na kita ngayon. Ginoong Perez, mapilit ang bata na makita ka. Siya yata ang anak ng madam. Daddy, iligtas mo si Mommy. Ano nang tawag mo sa akin? Tay ang tawag mo sa akin. Ay, nabulilyaso ako ng hindi sinasadya. Gusto ko lang ng magandang tiyuhin, na maging tatay ko. Ano nung sinabi mo tungkol sa nanay mo? Sabi ni Mommy, pumunta siya, para asikasuhin ang negosyo sa kumpanya. Pero nung pumunta kami ni Kuya, sa opisina niya, wala talaga siya doon. Sabi ni Kuya, dinala si Mommy sa labas ng syudad. Tama na to. Alamin niyo kung nasaan si Shanyanan. Hanapin niyo kung saan siya ngayon. Opo. Akala mo madali kitang tapusin. Anong ginagawa mo? Alam mo na ang dapat gawin. Huwag kang mag-alala. Aurora, bago ka mamatay, bibigyan kita ng walang hanggang obra. Ella, hindi ko inakala na magiging ganito kang walang hiya. Lumayo ka, huwag kang lalapit. Matapang pala ang chairwoman. Masisilayan mo ang kapangyarihan ng mga kapatid namin. Huwag mo akong hawakan. Sino ang may lakas ng loob na hamanin ako? Nanay, ililigtas kita. No, anong ginagawa mo dito? Nanay, dito tayo. Tarantado kang bata ka, paano ka nakapasok dito? Ella, pakawalan mo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Nanay. Aroy, relo ko. Huwag mo akong lolokohin. May tracker ang relo mong iyan. Umaasa ka sa tulong. Kalimutan mo na. Huwag mo siyang hawakan, Ella. Payag ako sa lahat. Kahit ano. Sakto. Naroon ang camera. Hubad ka na. Ella, nakakadiri ka. Maghuhubad ka ba o hindi? Nanay, huwag. Ayaw mong maghubad? Sige, sa anak mo na lang ako magsisimula. Nanay. Huwag. Maghuhubad na ako. Nanay, huwag. Kayong dalawa, habarin niyo siya. Tingnan ng mabuti ng anak kung ano itsura ng ina niya. Noah. Tigil.
Dalhin mo siya sa akin. Jacob, huwag kang lalapit. Kung hindi, papatayin ko si Aurora, kasabay ko. Ella, wala namang kinalaman ang away natin. Sa bata, ipa-ospital mo muna si No. Aurora, wala kang karapatang magnegosasyon. Sinira mo lahat ng pinaghirapan ko. Ella, pakawalan mo siya. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Magpresyo ka. Sumpa ko. E di pakasalan mo ako. Gawin mo akong nobya, sa buong seremonya. Kasundo, pakawalan mo na siya. Itataboy mo ang babaeng ito, magpakailanman. Ella, huwag kang magmalabis. Dahil tinanggihan mo ako. Mamatay ka na. Mamatay ka. No, Bitawan mo ako. no, no, gumising ka. Huwag mo akong sindaki. Kuya. No. No. Dalhin siya sa ospital. Ihatid siya sa presinto. Opo. Huminahon ka. Magiging maayos si No. Doktor, Kumusta ang anak ko? Malubha. Kailangan agad ng pagsalin ng dugo. Pero sa ospital namin, ubos na ang type O na dugo. Doktor, type O ako. Gamitin ang sa akin. Ayos. Sumama ka sa akin. Huwag. Ang magkadugo, hindi pwedeng magdonasyon ng dugo. Ano ang sinabi mo? Daniel, maraming salamat kanina. Nalugi na sana ako kung wala ang dugo. Wala yon. Ginagawa ko lang ang bahagi ko. Malakas ako na parang kalabaw. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Pupunta ako para hanapin ang doktor. Alam ko ang iniisip mo. Si No at si Violet, sila nga ang mga anak mo. Nang halos makaligtas ako sa kamatayan noon. Nagawa kong protektahan ang dalawang sanggol. Kaya, nang lumapit sa akin si Violet noong araw na yon, tinatawag akong tatay. Kami ng kuya ko, alam na namin, ikaw ang tunay naming ama, pero iniwan mo si nanay noon. Kaya hindi kanya matiis. At ganun din kami. No. Gising ka na. Paumanhin sa pag-aalala sa iyo, nanay. Sa susunod mangyari ito, humingi ng tulong bago kumilos. Masyadong delikado ang mag-isa lang. Naintindihan mo ba? No. Pasensya na. Dapat sana mas maaga akong dumating. Nabigo ko kayong dalawa. Aurora, hindi kita iniwan. Yung gala na yon, dapat sana ito ay ang malaking pagpapakilala mo. Ngunit dumating si Ella Clark at sinira ang lahat. Hindi ko siya pipiliin kaysa sayo. Hindi kailanman. Hinahanap ko ng 5 taon. Bawat sulok ng mundo, walang bakas mo kahit saan, tapos nagpakita kang muli. Aurora, sumusumpa ako. Hindi na kita iiwan muli. Nanay, tatay, dahil iniligtas mo si nanay, bibigyan kita ng pagkakataon na maging pansamantalang ama namin. Pag nagkamali ka, hindi na kita kakausapin. Huwag kang mag-alala. Magiging pinakamabuting ama sa buong mundo. Kunin ninyo ang gusto ninyo. Magsikap kayong pumili. Kung wala kayong magustuhan, ibibigay ko sa inyo ang buong mall. Mga bata lang ito, huwag kayong gumastos ng malaki. Nako, huwag mo namang. Gaanong isipin ito? Sa totoo lang, parang kulang pa yung dati. Bayaran ko na ngayon. Tanggapin natin ang tindahang ito. Ipadala lahat sa pamilyang Lu. Ito ang pinakabagong mamahaling mga damit. Mabuti. Ipadala sa mga Lu. Mga mahal kong apo, pumili kayo ng gusto ninyo. Kunin ninyo agad.
Huwag na. Ipadala lahat sa bahay ng mga Lu. Opo, ma'am. Ginang. Saang mga kwarto namin ay deliver. Ang mga gamit ng bata ay ilagay sa nursery na inihanda ko. Ang gamit ni Aurora kay Yan. Hindi pwede. Dito ba ako matutulog ngayong gabi? Sandali, Mama. Ibalik ko na yan. Aurora, hiha. Taon na ang hinintay ko para sa iyong pagbabalik para lang mas makita ka. Pakiusap, tuparin ang hiling ng matandang ito. Tama si Mama, manatili ka na. Nay, dito na tayo. Nay, dito na tayo. Sige na. Anong ginagawa mo? Sabi ni Mama, namili ka buong araw, at pagod ka na siguro, ay message na kita. Sige na. Gawin mo na. Paglingkuran ako ni G. Perez ay malaking pribilehiyo. Ano-anong ginagawa mo? Kailangan din ng losyon dito. Ace Perez, namali ka dito. Bakit ka sabik na yon? Dapat mas magsikap ka, G. Perez, para makuha ang promotion. Siyempre. Susundin ko lahat ng hiling mo. Pagbati, 4 na linggong buntis ang binibini. At 3 pa sila. Ay, kay ganda. Perpekto ito. Patawag ka ng nutritionista mamaya. Ipahanda mo sa kanila. Masustansyang pagkain para kay Aurora. Nakuha ko. Nanay, magkakaroon ba ako ng kapatid na lalaki o babae? Tunay nga, Yehey! Magiging ate na ako. kasalanan mo lahat ito. Aurora, salamat. Aurora, may kailangan akong itanong. Ano iyon? 25 taon na ang nakalipas. Nakapagligtas ka ba ng isang lalaki? Paano mo nalaman? Maaari kayang. Ikaw ngayon, kaya pala ninakaw mo ang pendant ni Ella sa Founder Summit at sinabing sa'yo iyon. Ako ang batang iyon. Ang ating kapalaran ay natataka. Matagal na. Ang buhay ko ay sa'yo hanggang sa huling hininga.